I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. People and hello universe, it's me again. Nakikita nyo yan guys, ha? Yan po ay yung pagpunta ni Pangulong Marcos dyan sa Davao. Talagang in-inspect niya yung Davao region, yung pagbaha nga, yung flooding. Bukod sa pagbisita niya, ayan, sumakay ng chopper ba yan? Kasama po si Aboitiz, na kung saan ay namigay ang Pangulo ng titulo ng lupa, cash assistance. Nako, milyones talaga yun, no? Talagang sobra-sobra yung flooding dyan, no? Tingnan nyo, mabaha. Pero I think soon as possible makaka-recover kasi hindi naman nagpabaya ang Marcos administration. Tuloy-tuloy po ang tulong na yan, ano? So, bukod pa dyan, guys, pinakita ko sa inyo lang na highlights. Bukod pa dyan, no, yung ipakita natin dito, yung kabuuan ng naitulong ng Marcos administration dyan po sa Davao region, no? So, pakita natin para naman na malaman ng lahat na ang Marcos administration laging tumutulong yan sa bawat region na nagkaroon po ng sakuna. Okay? O, ito na po. Basahin po natin, mga besh. Grabe. So, yun mga kababayan, ha? So, ipakita po natin dito yung kaukulang na itulong ng pamahalaan, which is ang Marcos administration. Sabi po dito guys, sanipersa ang buong pamahalaan sa paghatid ng agarang tulong sa Davao Region pagkatapos ng nanalanta ng shoreline at through ng low pressure area, which is ang LPA. Narito ang suporta na ibigay ng iba't ibang ahensya kabilang ang Department of Agriculture, Department of Education, Philippine Coast Guard, Department of Human Settlements and Urban Development, and at the Office of the President. Alam nyo ba, marami ako na nababasang comment. Alam nyo, kahit talagang todo effort ang Pangulo sa pagtulong sa Davao Region, mayroon talagang mga DDS na talagang toxic yung mga bunganga nila, no? Talaga ugali nila askal. Tumulong ka na nga, may nasasabi pa. Biro nyo yun, saka makakita niyan. Remember, si Pangulong Marcos lang Jr. lang ganito, laging may sakuna, nandoon lagi yan. Sasabihin nila, kung hindi pa pinagsabihan, hindi na pupunta. Hello, excuse me. Ngayon nyo lang alam yan. Kasi anti-Marcos kayo, kaya ganyan kayo magsalita. Ako, alam ko. Dahil lagi kong in-updates yung mga tulong niya sa bawat dilubyo na pinupuntahan niya. Iniikot niya yan, Luzon, Visayas. Nung nakaraan lang, Pampanga, tapos Bulacan. Inikot niya lahat yan. Laging ganyan ang Pangulo. So sabi dito guys, titingnan natin ang assistance provided to individuals affected by the shoreline and LPA across Davao regions. Nakakasama lang ng loob yung mga taong ganyan, tumulong ka na nga, masama pa. O diba? Wala naman silang nagawa, wala silang naitulong, puro dada. Bumubula ang bunganga nila. Sa kakadada, wala naman silang ambag. Shoreline, ayan. Province City, agay. Davao de Oro, ayan, magkano ang cost of assistance? 10 million. Dito sa Davao de Oro to guys, Davao de Oro 10,223,214. Davao del Norte 22,565,427 pesos. Davao City 722,185 pesos. Ayan, siguro maliit lang yun. Hindi naman siguro na masyadong nasalanta ng flooding. Kaya swerte nila. Pero ganun pa man, sa kabila ng pambabatikos nitong itong Basti Tato, ay binigyan pa din ng kaukulang tulong. Hindi lang yan guys sa mga food packs. Lahat ng kailangan ng mga evacuees ay binigyan talaga ng pamahalaan. Hindi nyo kayang, alam nyo mga DDS, hindi nyo kayang resolbahin ang problema ng Davao regions without tulong ng national government. Yan ilalagay nyo sa kukutin nyo. Diba? Unless kung ang magpundo sa inyo, Bansag Chikwa. Diba? So dito naman guys sa Davao Oriental,
15,598,410. So total is 49,111,236.92 pesos. So yan, nakakalungkot lang, no? Tumulong na nga ang gobyernong Marcos. May mga masasamang salita ka pa narinig. Mali pa, batikos pa, grabe ang tindi. Alam nyo, nakikita lang natin dito is yung political interest lang nila. Hunger and power. Oh, ayan, no, ang Department of Agriculture delivered 86 bags of inbred rice seeds. Oh, yan to affected farmers in Davao del Norte. Agay, magkano? 86 bag, 86. Oh, inbred rice seeds. Oh, ano yan? Binhi yan, di ba? Sa mga na-affected dyan sa Davao del Norte na mga magsasaka. Bukod pa dyan, guys, additional distribution. Ito ay galing sa Department of Agriculture. The additional distribution to affected farmers in Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, and Davao City. Oh, see? Kaya basti tato. Oh, magkano? 9,000. Magkano, guys? Dito 9,000 bags of inbred rice seed. See? Dito naman ito ay palay, 'di ba? Binhi. Ito naman 420 bags of corn seeds. Ito naman mais. Alam natin diyan sa Davao, marami talagang magsasakang mais, nagtatanim ng mais kahit doon sa amin, ano? Dito packs of vegetable seeds, 300. Good. Di wow. Sa kayo makikita niyan. Tapos ito pa, mga kababayan, O, yan pa, low pressure area, LPA. Province City. Ayan. Nako. Davao de Oro, 26,759,918.70 pesos. Sa Davao del Norte naman, guys, ay 43,000. Hindi, 43 million pala yan, 43,783 and 89,000. Yan. Yun, di ba? Ayan 26 million yan, Dito naman po tayo sa Davao Oriental, agay. 30,962,000 and 219 pesos and 80 pesos. Agay. Davao Occidental, mga kababayan, 816,487 and 50 pesos. So, mababa, 800, no? 800,000 lang. Kasi, siguro hindi ganong naapektuhin ito. Pero, ganun pa man, binigyan pa din ng gobyerno. Ang total is 102,321,715. Agay. So, yan Di kayo naloka? So, pasalamat tayo kasi sa gobyernong Marcos dahil agarang pagbigay ng tulong. Pero guys, nauna yung isang tulong na pinahatid kaagad ni Speaker na 150 million. Grabe, ang tindi, no? O, dito, standby funds and pro-position relief stocks. Stockpile worth of 34 billion. Agoy, ang laki. O, a total of 10,147 families or 30,030 persons preemptively evacuation. Agay, bulur pa more. Oy, naunsa na. O, yan ito. Talagang in-updates natin ito para makita naman nila na may ginagawa ang gobyernong Marcos. Yan po ang trabaho natin dito Siyempre, suportado natin ang Pangulo. O anong silbi natin pag hindi natin nilalabas lahat ito para malaman ng pangkalahatan. Baka sabihin na, weak leader, walang nagagawa. O, di ba? O, low pressure area, LPA, Department of Agriculture, 300 packs of vegetable seeds to the affected farmers in Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. 400 bags of corn seeds available for distribution upon validation of the reported damage and losses. Ayan sabi ko sa inyo talagang nakikipag-sanib pwersa ang ahensya ng gobyerno.
Ayon yan sa direktiba po ng ating mahal na Pangulo. Ganon dapat ang leader. Hindi yung mando-mando ka lang. Yan, siyempre, sunod-sunod ang tawag sa bawat ahensya. O ganito, gawin nyo, kailangan agarang tulong. Ganyan si Pangulong Marcos Sabi niya, bawal nga upo-upo O sabi pa dito mga kababayan, Department of Education naman. Ayan di pamumuno ni yan, 'di ba? Ni Madam Sara Duterte. Yan, nakita nyo lahat. Magkano? 4.76 million worth of response intervention for the clean up and minor repair in 13 schools and establishment of 1025 temporary learning spaces and 6 school. Okay? Siyempre, pasalamat din tayo sa DepEd. Sa papuno din ng Vice Presidente. Kahit masamang loob ko. Diba? Tsaka gagawa ng ama niya doon sa mahal na Pangulong Marcos Jr. Patay mga kapatid niya. Siyempre, dapat trabaho nila naman talaga yan. Dapat tumulong sila. Even sa ating mahal na Pangulo. Yun ang work niya. Yun ang duty niya as a President of the Philippines. Kailangan laging on time tumulong. Sabi niya nga, bawal waldas-waldas ang pera ng bayan. Itulong sa tamang paraan. Pangangailangan ng pangkalahatan. Naks naman. Ito naman si Philippine Coast Guard, guys, ay deployed around 300 personnel to assist in preemptive evacuation and distribution of relief assistance. Yun naman ang trabaho po nila. Ang Philippine Coast Guard, ang kanilang physical ang ginagamit dyan. Naku, matrabaho yun guys, nakakapagod din. Kaya saludo po tayo sa ating Philippine Coast Guard. Sabi ko siya, sana'y persa ang ahensya ng pamahalaan. Pag magaling ang pinuno, ang Pangulo, ganyan, kabilis mag-response ang bawat ahensya ng gobyerno. The best Department of Human Settlements and Urban Development, which is ang DSUD ni Secretary Acosar, coordinates with the International Organization for Migration on the provision of emergency shelter grade tarpaulins. Ayan naman ang trabaho ni Department of Human Settlement. Magbibigay ng mga tarpaulin, lahat. Bilib talaga kay Pangulong Marcos Jr. sa pamumuno niya, mga kababayan. Ako'y saludo sa kanya talaga, Sabi po dito naman, ayan naman, dito na naman tayo sa Special Financial Assistant. Provided by the Office of the President to LGUs affected by the shear line and LP through. Ito po galing ito guys sa kay Pangulo. 'Di ba may sabi na 'di ba yung mayroon silang mga budget talaga ng mga pangulo? 'Di ba yung Pangulo, Vice Presidente, may budget mga confidential fund yan ba yan? Well, ito maganda to. Anong sabi? LGU, ito po yung naibigay ng galing sa office ni Pangulong Marcos Jr. Province of Davao del Norte, 30 million. Ganun kanyo kamahal. Proposed SPAN, di ba? Magkano? Ulitin natin. Province of Davao del Norte, magkano? 30 million. Walang kulang, walang labis, 30 million yan. Sana mapunta yan talaga sa pangangailangan ng lugar nyo. Hindi masamang magsalita, pero just saying, And Province of Davao Oriental, ito yung mga check-in, nakita natin sa mga video. 30 million. Laki nito mga bes. Bukod pa dyan sa tulong ni Pangulong Marcos Jr., itong financial assistant na ito. Special assistant. Special talaga kayo Special talaga kayo kay Pangulo. Pero may special financial assistant. Bukod dito guys, mga libre pang mga mga foods. Tsaka yung mga tarpaulin na yan. Ang probinsya ng Agusan del Sur, 30 million. Hanggang tayo nga ngiti nitong mga LGUs na ito, mga mayor. Mga natin, pangangailangan ng nasasakupan. Tugunin yun, laking pera ito, 30 million. Province of Davao de Oro, 30 million. Province of Surigao del Sur, 25 million. Tumataginting na chiki ito. Malutong na malutong. Province of Maguindanao del Sur, 25 million. Mga beswa. Ito. Province of Maguindanao del Sur, magkano? 25 million. Ito. Si kay Basti Tato, Davao City. Binigyan ka.
20 million ng pamahalang Marcos. Nakakahiya naman sa'yo, sir eh. Ha? Sabi mo mag-resign ang Pangulo. Tingnan mo, puro milyon ang pinagkaloob niya sa buong Davao Region. Mahiya-hiya naman ako sa sarili ko, ha? Butuan City, 20 million. Biro nyo, mga beswa, Province of Davao Occidental, 20 million. Province of Agusan del Norte, 15 million. Province of Cotabato, agay, 10 million. And Province of Bukidnon, naku, 10 million. Total is 265 million. Agay. Congratulations po sa inyong lahat. Siguro hindi na po kayo magreklamo-reklamo ngayon. Hindi guys, kaya ako nasabi ito, no? Nainis lang talaga ako dito kay Basti, no? Lalo na yung mga taga Davao na nagsasabi na ano, Marcos resign. Wow, galing nyo. Sabi ko sa inyo eh, sila pa ang nangunguna sa ayuda. Sorry to say, pero talagang hindi mo maiwasan sa akin magsalita ng ganun. Because I'm Marcos supporters and I'm Marcos loyalist. Hindi pwede kami tahimik-tahimik dito. Diba? And congratulations sa inyong lahat sa nakatanggap ng grabe, milyon ito. Ano pang masasabi natin sa Pangulo, mga kababayan? Sige nga, kayo, may nasasabi kayo? Ano yan? Paano yan, mga DDS? Itutok ko pa. Ayan, ayan, see? Tutok ko pa. Ang lalaki niyan. Sabi ng iba, sabi ni Congressman, Representative Congressman ng Bicol, Siko. Bakit nagkaroon ng landslide? Saan ba yung 51 billion ni Pulong? 51 billion. Maraming magagawa ng ano yun, ng flooding control. See? Ba't nababahaan kayo? Pero, kay Pangulong Marcos Jr., wala kayong maririnig na kahit sa isang salita. Kundi tulong lamang sa kabila ng pambabatikos yung pambalahuran nyo sa kanya. Ayan, ang naitulong niya. Yan lapit ko. See? Si Basti, Tato, 20 million. So kayo makita niya, ganon kayo kaimportante sa Pangulo. Financial assistance. Si dating Pangulong Duterte, ginawa niya ba yan sa bawat region? Ginawa niya ba yan sa mga LGU? Nagbibigay na ganyan, kalaki? Sige, hanapin nyo kung mayroong resibo. Mayroong ganyan na ginagawa. Kasi ang bawat presidente mayroong confidential fund. Kaya ang kay Pangulong Marcos, ayan na yan. Yan na lahat. Diba, nakakasama ng loob. Tumulong na nga ang Pangulo kung ano pang pinagsasabi. Yun eh. Diba? Lalo yung mga DDS na, wow, ang galing nila. Kala mo, may naitutulong. Hindi mo pera yan. Hindi nga pera yan eh. Pera ng bayan yan. Pero ginastos sa tamang pamamaraan, sa pagtulong. Diba? Ganun dapat ang isang Pangulo. Pinapakita sa mamamayang Pilipino na ang pera ng bayan ay napupunta talaga sa pagtulong. Nakikita ng lahat. Kaya nga ganyan, nilagay nila, pinupose para walang masabi itong mga anti-Marcos. Diba? Ganun dapat. Kay dating Pangulong Digong, walang ganito eh. Wala tayong nakikita sa PCO. Si Pangulong Marcos lang, nilalantad niya lahat para walang masabi itong mga anti-Marcos. Kasi mga mukhang pera din mga yan eh. Yung mga anti-Marcos. So, Maria Joseph. Huwag sabihin hindi. Ano ngayon? Pero guys, batikos pa din. Di wow. So, thank you for watching mga beswa. At syempre, shout out sa mga DDS. Na walang ginawa kundi bumati ko sa Pangulo. Yan. Ano yan? Walang kwentang leader, walang pagbabago. Siguro sapat na yan yung ibinigay sa mga LGUs. Biro mo nalaki niyan. Ay nako, ewan ko. Thank you guys. See you again on my next upload videos. Bye and babus. Anong masasabi nyo mga beswa? Wala kayong masasabi, no? God bless Philippines!